Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga. At sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Mahalaga po na nalalaman natin kung ano ang kwento o kasaysayan. Kasi sa panahon natin ngayon, talagang litong-lito na tayo sa ating kwento sa history. Kaya marami nawawala yung pagiging, yung bang makabayan dahil hindi talaga naunawaan o naintindihan kung ano ang kwento. Halimbawa po, sa unang pagbasa, dahil kay Haring Solomon, nagkahiwa-hiwalay ang mga bansa na pinagtipon-tipon noon. Noong panahon ni David, tinipon niya ang 12 lipi ng Israel, 12 bansa na pag-isa ni David. Pero dahil sa pagsuway ni Solomon, yung sumunod kay David na naging hari, dahil sa kanyang pagsuway sa kautusan ng Diyos, sumamba sa iba't ibang diyosan, nagpagawa ng mga dambana para sa mga diyos-diyosan ng kanyang naging asawa, kung kaya naging parusa ni Solomon, kay Solomon na mahihiwalay ang mga liping ito, maiiwan lang yung 2 bansa bilang pangako ng Panginoon kay David. Naintindihan po? Kaya sa panahon ngayon ni Jeroboam, yung hari na papalit kay Solomon, ito na ngayon yung katuparan na yung 10 nahiwalay, yung 2 o nahiwalay doon sa 2. At kahit magpasa hanggang ngayon, hindi na mapag-isa ang mga bansang ito. Ganon ang katindi, ang epekto ng bawat desisyon na ginagawa natin. Hindi man sa panahon natin, pero sa mga susunod na lahi, may epekto ito. At napakahirap. Kaya dapat laging inaalam paano nangyari, saan nagsimula, nang sa ganun naiintindihan natin at hindi tayo naglalaban-laban o na hindi tayo nagkakagulo. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo, Ephata. Sabihin nyo nga po, Ephata. Yung sabi ang kahulugan ng Ephata ay mabuksan dahil merong idinulog sa kanya na isang taong bingi
at pipi. At ginawa ni Jesus, pinatong kanyang kamay, hinawakan ang tenga at ang labi, nakapagsalita na matapos sabihing, Ephata. So, marahil, no, maganda mapagnilayan natin na dahil sa pagtikom ng ating mga bibig, sa pagsasara ng ating mga tenga, litong-lito na tayo sa kwento ng bansa natin. Marami kailangan tumikom ang bibig. Ang daming madadaldal, no? Na iba't ibang kwento na hindi natin alam. Sabi ko, bakit ba hanggang ngayon, debate pa rin ang debate? Kanino ba talaga ang West Philippine Sea? Kanino ba? Bakit ba malakas ang loob ng mga Chinese vessel na pumunta sa atin? Bakit malakas ang loob? Marahil mayroong mga agreement na ginawa ng mga nakalipas na ayaw sabihin sa atin na hindi nagsasalita ang mga dapat nagsasalita. Kaya ngayon, ngaw-ngaw tayo ng ngaw-ngaw. Pero marami naman ayaw magsalita. Marami ayaw magbahagi ng kanilang kaalaman. Yung akala nyo walang epekto sa atin, walang epekto sa inyo, kasi sabihin natin, matanda na kami, wala na kami dyan. Diba? Ganun ang nangyayari. Pero ito, maganda na marinig natin ang salita ni Jesus. Ephata. Kaya nga, diba, yung pagkilos ni Jesus, diba, no, inilayo muna sa karamihan kasi masyadong maingay. Ang dami siguro nagsisigawan. At ang unang narinig nitong bingi at utal salita ni Kristo nang sabihing Ephata. At nabuksan ang kanyang tenga, nabuksan ang kanyang bibig. So, sana po, no, pakaisipin din natin sa bawat pagbuka ng ating mga bibig, katotohanan ba ang lumalabas o kasinungalingan? Kasi baka mas mainam, manatili na lang tayong bingi, manatili na lang tayong pipi, kesa naman kasinungalingan at pagligaw ang lumalabas sa ating bibig. Amen?